Speaking of the Angel, Angel talaga eh. the Angel, nasa linya natin si Mayor Maan Teodoro ng Marikina. Mayor, magandang umaga po sa inyo. Si Joel Suweng po ito. Maganda umaga, Magandang ma'am. magandang umaga, Joel and Weng. Gaya po Magandang ng umaga. aming napakiusap sa inyo, magkakaroon tayo ng part 2 po Oo. nito. Kamusta po ang Marikina ngayon, ma'am? So far, medyo maliwanag na dito sa amin pero umuulan pa rin. Ang ating mga evacuees ay unti-unti nang umuwi. As of 8 a.m., meron na lang tayong 2,338 families or 10,368 individuals in our evacuation centers. May mga evacuation centers na rin tayo na wala nang laman na mga evacuees. At ang ating ilog ay as of 8 a.m. nasa 14.5 meters. Okay. Ma'am, ano nga? Kahapon pa nag-15 meters sila binaba na sa Yes. alert level 1, hindi po ba? So ngayon, Ngayon, lalo wala na mababa tayo na, wala sa- nang alert. Ma'am, Yes, itong tama. sukat natin, di ba, 18 meters, 15 meters, 17, 16. Ano ba to, ma'am? Base na dun sa bagong Carrying lalim, capacity. bagong Oo. carrying capacity Yes. po ng Marikina River. Tama, tama. Simula nang na-dredge natin at na palapad ang ilog at ngayon yung slow protection ay unti-unti nang nagagawa sa Ilog Marikina. Ito na yung new water level. Kumbaga, nakukuha na namin yung maximum carrying capacity ng ating ilog. All year round, ginagawa po ang dredging dyan, hindi ho ba, sa Marikina River, Yes. Mayor? Oo. Tama, Meron pa bang, actually, Weng, kasi, di ba, bumababa ang tubig, may kasamang burak. Yun. So talagang kinakailangan Ibig sabihin frequently, continuous. di ba, Continuous ang pagbuhukay, Mayor, kasi nga, tulad ng nabanggit ni Joel, yung putik, yung graba, yung buhangin, gaming from bundok ng San Mateo, bumababa pa rin po dyan sa river. Yes, tama. Yun yung siltation na nangyayari sa aming ilog, lalo na catch basin ng Marikina River. Mababa yung elevation niya compared doon sa nasa bundok. So talagang dito na iipon yung burak, yung banlik na tinatawag namin. Kaya actually kahapon, nagbigay na ako ng instructions sa engineering at doon sa river parks na kung kaya na bukas or ngayong araw na to, kapag gumanda-ganda na yung panahon, hindi na ganong kalakas ang pag-ulan, simulan na yung pagdidredge from the side of the river. Kasi meron kami mga long arm excavators na kumukuha ng burak sa gitna or sa gilid para mabawasan na yung putik or silt na nanggaling sa itaas. Kaya pa bang natin laparan yan, ma'am, Marikina River? Maximum na siya eh. Nasa Actually, maximum na. oo, from 60, 50, nagsimula siya 50, 60 dahil nga nung lupa pa lang siya, syempre nag-accumulate yan every time. Opo. Noong panahon na yun, wala pa siyang mga pilote. Pero ngayon, napalapad na siya. Naging 90 to 100 meters na ang lapad. Okay. So, Meron pa Malaki na bang nung nilapad. meron pa Oo. bang ilalalim? Yun. Yeah. Kasi baka, Ako tingin ko, kaya pa ba? meron pa. Baka naman maabutan natin yung kabahayan po ni Lucifer. Core of the earth na yun. Oo, Mga ilang so kaya pa pala. Gaano pa po kayang palalimin ang Marikina River? Ano yan eh, nung huli naming hinuhukayan, 19 meters deep. Kaya niyang mahukay. So, hindi ko alam kung, depende kasi sa babaw ng Ilog Marikina, namin makukuha talaga yung nasa ilalim. Pero hanggat hindi namin na-touch yung pinakamatigas na parte, yun naman ang utos simula pa ni Mayor Marcy. Opo. Hanggat hindi mo nararamdaman o nung amphibious dredger na pinakamatigas na parte na yung nahuhukay mo, huwag mong tigilang hukayin. Yun. Ma'am, ang problema lang dito, Joel, may mga community din sa gilid pa ng Marikina River. Paano po yung protection ng mga yun? Kasi silang unang-unang nakakaranas ng pagbaha, maglumalim talaga yung tubig dyan sa Marikina. Yeah. Actually, yung mga nasa gilid, dahil nga nilalagyan natin ng mga dike, mas mataas kaysa sa kanila, no? Po. So, napoprotektahan sila na kapag mag-overspill yung ilog, mahihirapan na dahil meron ng protection na wall. Yun nga lang,
yung water level, may mga areas, for example, dito sa may Tanyong side ng Provident, may yung water level ng, kahit na mataas yung wall na nilagay doon Opo. sa side na yon, yung water level, mas mababa sila sa loob. So, ang nangyayari, yung drainage, doon sa drainage ang gagaling, not from above the wall. Oo. Pumapasok Sa sa involved na ilalim, pumapasok. tapos lumalabas doon at yan ang nagpapaipon ng tubig. Hanggang ngayon Pero ba ang mas Provident? mahirap yung sitwasyon na yung Joel, di ba, Mayor? Kasi kung sa drainage pumapasok, maghihintay ka doon sa makipot na drainage na yun, doon din siya lalabas. Yes. Medyo mabagal po ang baba ng tubig coming Kaya- from Provident. Tama po. Kaya actually, hindi pa kasi tapos yung side na yon, ano. Opo. Nakausap na namin ng JICA, TPWH. Yun. Kailangan maglagay kami ng malaking pumping station to Opo. pump out kung ano man yung excess or napupunta from the drainage palabas. So kailangan naming maglagay ng pumping station doon. Meron lang issue sa right of way, kaya kailangan pa naming i-resolve. Sabi ko nga kahapon, unahin na nating i-resolve yon. Kausapin na namin yung meron kasi mga kabahayan doon na nakatira. So kailangan medyo, hindi ko alam kung i-atras or kailangan kausapin sila kung malaki kasi yung pumping station to accommodate Opo. all the water coming in or coming in from the inlet ng kanilang mga drainage. Kaya actually yung part na yun lang ng Provident ang Opo. medyo binaha. Saan po Itong ilalagay yung nakaraan. pumping station mismo, Mayor? Meron ng existing na pumping station doon. Maliit lang siya. So, ang gagawin ng DPWH ay lalakihan yung pumping station para talagang yung volume ng tubig ay mailabas nila in cases of, pumasok sa drainage nila yun. Meron Gaano din- kalaki na lang po ng Provident ang binabaha ngayon? Dahil po doon sa mga innovations na pinasok dyan sa lungsod. Ako, tingin ko, mas na-lessen. Dati pati yung Barangay Jesus de la Peña side ng Provident ay inaabot ng flooding. Ngayon, may parts na lang ng Tanyong side ang nag-flood. Pero in the past, yung mga habagat ng mga nakaraan, hindi na siya ganun Hindi na binabaha. binabaha. Oo, gutter deep, mga baradong drainage na lang, yun na lang ang iniintindi namin. Meron daw po kayong pinagawang malaking drainage din, yung halos kasya daw po ang truck. Saan banda yan? Ito yung sumulong, ongoing pa rin siya kasi we're connecting yung interceptor sa may malapit sa Balante Creek. So dadaan siya sa 3 barangay, I think. Ngayon nandito na siya sa may malapit sa sports center. Patawid siya papuntang may intersection kami doon. Siguro around Yan yung ginagawa 500 ngayon. meters to Nadadaanan ko po 700 yan, Mayor. meters pa. Yeah. Oo. Oo, konti na lang naman, pero of course it's massive talaga. Oo, laki nito, Joel. Oo, double barrel na mga tubo siya Oo. PVC. Kasya nga ang isang traktora sa loob. Kita mo yon? Ganun na Wow, talaga grabe, dapat ang no? investment. Sana DPWH din ganun talaga ang discarding. Ganun ka nakalalaki ang Sana sa drainage lahat natin. magawa nila yun. Correct. Totoo po yan. One time, big time na lang, ano, Yes, di ba? oo. Yung mga proyektong Oo. ganyan. Ma'am, magkano ba ang amphibious dredger? Yan. Naku, Bibili po kami ni Weng. Magdadress naku, kami yan sa ang hindi ko bahay. alam. Talaga. Pero mahal ba yan? Kasi baka ako pwedeng gawin din ng ibang mga ano yan, Correct. LGUs. I think, Yung may mga I think ilog. Marikina, I think Joel and Wing, Marikina's not, yung pondo ng Marikina compared naman sa ibang cities is very, baka nga lang nila to, dismal talaga, maliit na Totoo. maliit lang compared So sa kanila. kaya-kayang Pero, bilhin yan, hindi naman mahal yan. oo naman, tingin ko kaya naman. Ma'am, yung silt na nakukuha po, yung hinuhukay na amphibious dredger dyan, saan dinadala? Saan tinatambak after? Alam nyo, ang totoo, una, meron tayong, merong pinagtatapunan sila upstream, hindi ko alam kung sa San Mateo yata ito. Pero maganda yung lupa Merong humihingi. Ayun nga eh. Panambak nila. Baka nga pwede Yes. pang ibenta yan pagkakitaan ng Oo. City Hall, ma'am. Ayun lang hindi na namin pinagkakita. Pag may humihingi, Hindi kasi ano yan, Binibigay natural niya na. naman. panambak yan, Weng. Totoo. Panambak yan. Yung pwede mo nga ano dyan, mahukay dyan, yung mga silted, mga soil dyan. Pwede mo ipantaas ng Marikina palalo eh. Pwede. Baka sila na maging pinakamataas na lungsod dito sa Yeah. Metro Hindi na Manila. Bali, Mas hindi taas na na Bali. di ba?
Actually, panambak talaga siya. Panambak. Before siya sementohin yung slope protection, ilalagay namin siya dito sa side para dun yung pangtaas ng elevation. So, kita mo yun. yan. Pero of course, yung una nating nakukuha, lalo na pagkatapos ng ulan, yung basura, yun talaga tinatapon natin. Tsaka putik yun, ma'am. May basura pa pala sa inyo eh. Sabi nga namin dito, kung meron mang dapat tularan sa Marikina yung disiplina, di ba, Weng? Oo. Na mga kababayan natin dyan. So may mga nagtatapon pa rin ng basura pala dyan sa inyong lugar. Actually, sa river at saka sa mga creeks, dahil ang water tributaries naman natin magkakakonekta sa iba't ibang lungsod. So, napapansin namin, basta galing sa ibang lugar o yung karatig lungsod natin, doon makikita natin yung basura. Inaagos siya, inaanod. Kahapon, nung medyo nawala yung ulan, pumunta ulit kami doon sa isang creek namin sa may Santa Elena. Meron na naman basura. Naiipon ang ginagawa namin, naglalagay kami ng pangharang o mga net para hindi siya dumiretso at umagos. Okay. Ganun din, kinukuha namin from top. So, ang dami na naman namin nakuha. May mga plywood, may mga may bubong pa nga kaming nakuha kahapon. May bubong. Refrigerator, ma'am, meron ba? Minsan daw may nakukuha silang refrigerator. Grabe. Pero sa ngayon wala na pong alinmang lugar sa Marikina ang may baha. As of now, wala nang reported na flooded Salamat areas. naman sa Diyos. Humupa na. At ang totoo, kahapon pa kami nagpapa-clearing and cleaning operation. Yung putek, ating sinusudsud na mula sa mga kalsada kung meron man. Pero maraming mga lugar, katulad dito sa may Doña Petra sa Tumana, na mas maganda ngayon or at least yung tubig, baha, hindi siya maputek o mabanlik. Pagbaba ng tubig, ang report po sa akin ay clear yung water. Clear yung water, so hindi naman masyadong kailangan na i-flushing. So nakakabawas din naman ito ng trabaho para sa mga kawani natin na naglilinis. Ang umaangat na lang syempre yung mga debris at saka yung mga mga nabasang gamit ng ating mga kababayan. Okay. Mayor, salamat sa oras mo. Mag-ingat kayo. Thank you, ma'am. Maraming salamat muli, Joel and Weng. Thank you, ma'am. Si Mayor Marjorie Ann Teodoro, Mayor Maan ng Marikina, mga kapuso.